Pagkabilang sa lungsod ng Davao bilang isa sa pinakamalinis at ligtas na syudad sa Asia, bunga ng mabuting pamumuno. Samantala, libo-libong pine trees sa Glory Mountain ng KOJC sa Davao City na pinangunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi imposibleng mariplika sa buong Pilipinas. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Davao City, Philippines, isang highly urbanized city sa rehiyon na bahagi ng isla ng Mindanao. Dito matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ito rin ang tinaguriang durian capital ng bansa at dito rin nagmula ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas mula sa Mindanao, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na bago naging Pangulo ay naglingkod sa Davao City bilang alkalde ng mahabang panahon. Sinundan naman ng kanyang mga anak ang pagsabak sa politika, sina Paulo Duterte na naging mambabatas ng unang distrito, Sebastian Baste Duterte, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod, at si Inday Sara Duterte, ang kasalukuyang vice-presidente ng bansa. Masasabing dahil sa kanilang pamumuno, kaya naging matiwasay at maunlad ang lungsod ng Davao. Kaya naman kamakailan base sa Numbeo Survey, ay ikinanghal bilang ikalawang pinakamalinis sa syudad at ikatlong pinakaligtas sa syudad sa Southeast Asia, ang Davao City. At isa rin ito sa mga lugar na may pinakamababang crime rate sa Pilipinas. Maliban pa sa mga katagumpayang ito, maipagmamalaki rin ang mga pag-unlad na naisakatuparan para sa lungsod ng mga Duterte. Paglilingkod na hindi kailang ibalandra ang mga mukha o pangalan sa lahat ng ginagawang pagtulong. Gilingkod bayan na sinsero at tapat. Ilan sa mga ito ay ang No Smoking Ordinance, 911 Emergency Hotline, State-of-the-Art Security Command Center, ang nagpapatuloy na pagkakaroon ng wireless streets. Safe dahil maaari kang maglakad ng hindi nag-aalala sa sino mang snatcher o masamang loob. Drug-free at ang ipinagmamalaking Davao Coastal Road. Ito'y masasabing resulta ng mabuting pamamahala, pamamahalang may resulta at hindi hanggang pangarap lamang. Samantala, maliban sa mga ipinagmamalaking pag-unlad sa syudad ng Davao, ay katangi-tangi rin ang libo-libong pine trees na nasa bahagi ng Barangay Tamayo, na nasa paanan naman ng Mount Apo, ang Glory Mountain. Taong 2003 sa layuning maisalba ang kalikasan, sinimula ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at ilang mga volunteers ang massive pine tree reforestation sa nakakalbong bahagi ng lupa dahil sa pagkakain na nagdudulot naman ng matinding pagbaha sa Kalinan District dahil walang mga punong puipigil sa pagdaloy ng tubig baha. Dahil sa inisyatibong ito ni Pastor Apollo, makalipas ang 20 taon, ang dating kalbong lupa at kagubatan ay hindi na makilala dahil sa libo-libong pine trees na nakapalibot dito, kabilang na rin ang mga nagagandahang bulaklak at halaman. Bilang isang visionary leader o isang tao na may positibong pananaw para sa hinaharap, ito ang nakita ni Pastor Apollo sa lugar na ito. Pananaw na sinamahan ni Pastor Apollo at ng mga volunteer na naniniwala sa kanyang layunin at gawa. Ito'y malaking patunay na walang imposible at kaya ng bawat Pilipino. Lahat ng mga bagay na sinira ng pang-aabuso sa kalikasan man o sa tao ay maaring maisaayos o maibalik sa dating anyo. Bakit? Dahil nagawa ito ni Pastor Apollo. Ngayon ang Glory Mountain ay maihahambing na o hihigit pa sa ganda ng ibang lugar. Di lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. At tunay na maipagmamalaki dahil ito lamang ang lugar na may pinakamaraming pine trees sa Davao City. Maliban pa sa ganda ay malaki rin ang naitutulong ito sa pagbalanse ng kalikasan at pag-iwas sa posibleng kapahamakan. Bakit nga ba pinagpala ang Davao City? Bakit patuloy ang pag-unlad ng lungsod? Bakit ito itinalagang isa sa pinakaligtas at pinakamalinis na syudad? Malaking dahilan ang mga namumuno dito. Mga lider na di labang nangangako, kundi sinisiguro ang paglago. Ito ang Davao City. Malinis, ligtas, maunlad. Kung nagawa ng mga Duterte sa Davao City, magagawa rin sa ibang lungsod. Lahat ay posible
basta't may mga lider na tulad ni Pastor Apollo na mangunguna at sisiguraduhin may resulta. Kung nagawa ni Pastor Apollo buhayin at gawing paraiso ang dating kalbo at wala ng buhay na kakahuyan, maaari niya rin itong gawin sa ibang bayan, syudad, lalawigan at maging sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNA News.